11 AM na pero magkakape pa lang ako. Late na kasi ako nakapunta dito sa bago kong tindahan kasi nga galing pa ako dun sa isa kong tindahan. May inayos pa ako dun bago ako pumunta dito. Buti na lang may mga angels ako dun. Ang hirap pala pag talagang nag-uumpisa ka from alam mo yun, scratch. Actually, hindi naman siya scratch. Parang, alam mo, magbibuild ka lang ulit ng panibagong branch. Taray, branch, ano yun, SM? So, kidding aside, ayun nga, binild ko to ng sarili ko lang pera. Hindi ako nanghingi sa parents ko. Yung last kasing tindahan ko, yung rent doon, yung 1 month advance, 1 month deposit is from my parents. Tapos yung ibang din puhunan is sa kanila din galing. Pero at this time is sa akin na nga. So ayan, nag-text sa akin yung angels ko na wala na nga daw stock ng manok. So kailangan ko munang pumunta sa supplier para bumili ulit ng supply. Kasi tanghaling tapat pa lang is ubos na yung manok namin. Tapos dito, nag-report na siya na kung sinong umutang. Tapos ano yan yung mga expenses na nabili niya. Tapos ayan, bumili nga pala siya ng, ano ang tawag dyan, solar. Kasi uuwi na siya. Pupunta siyang province. Pero babalik din naman. Kumbaga mag-ano lang siya dun. Boboto ata, ganun. Tsaka syempre, para makabanding ang kanyang junakis. Dito, allowed naman na, na umuwi or mag-absent. Basta magsabi lang ahead of time. Para makapaganap ng kapalit niya for the meantime. Tapos sabi ko pala dito, i-open niya kasi gusto kong bumili ng ganyan. Para alam mo na, tipid tayo sa kuryente. Mas ginugol ko kasi ngayon magtipid, lalo na pag sa tindahan, para yung expenses or yung pinakakita is hindi lang mapunta sa expenses. Ayun yung goal ko this time. Tara, may pag-goal na ako. Dati kasi wala eh. Hindi ko nga alam yung pangarap ko eh. Ngayon, gusto ko na lang ang pangarap ko ngayon is magkaroon ako ng business na, alam mo yun, hindi mo kailangan magbantay ng 24 hours. I mean, hindi mo kailangan tumutok doon for the whole time para maging okay yung operation. Dito kasi sa tindahan namin or sa business ko is kailangan mo siyang tutukan for the whole time. Kumbaga, yung oras mo, kunyari, absent yung tendera mo, ikaw yung kailangan maging tao doon. So, ilang hours yun. So, kunyari, gusto mo man gumala, hindi pwede kasi nga, kailangan mong magtutok doon sa tindahan. Ang gusto kong negosyo, kunyari, meron ako na invento na pagkain or bagay, tapos ipesto ko lang siya sa mga SM, sa mga Robinsons, tapos ayun na, tapos more on marketing na lang ang kailangan naming i-produce, di ba? Tapos sila mama din, para madala ko na sila sa ibang bansa, para pwede na kami mag-travel. Minsan kasi na doon kami nag-i-struggle sa kung sino magbabantay, paano gagawin. Last time nga umuwi kami ng Masbate. Dapat i-open namin yun. Pero since nga kailangan tutok ka doon, kasi kailangan mong mag-compute after sales, sinarado na lang para syempre yung buong isip mo nasa vacation lang. Kaya instead na ganun, sinarado na lang namin itong tindahan ko. Pero yung kila mama, naka-open kasi yung mga nagtitinda doon is marunong nang bumili. Ay hindi, sa kanila kasi napunta yung kita, ganun. Kaya naka-open yun. Tapos ayan, binibilad na nga pala nila yung solar dun sa initan para mamaya ma-check ko na kung okay ba hindi. Kaso hindi ko rin naman nakita. Tapos after nun, pumunta ako ng hardware kasi nga may kailangan pa akong biling materials. Tapos dito ang bait ni Ate Peng kasi nga ang dami niyang binigay sa akin discount. Yung plywood instead na 300 to 80 na lang. Tapos sabi ko pa-deliver na lang. Sabi niya mag-tricycle na lang daw ako. Siya na lang daw magbabayad kasi yung driver niya is isa lang tas hindi pa nakakapag-lunch. Tapos 100 yung binayad niya sa tricycle. So parang ako na ang laki naman.
Tapos nag-rant siya sa akin kasi naghanap siya ng driver. Tapos nag-resign yung driver niya. Tapos naghanap siya ngayon. Tapos ang sabi niya sa akin, akala siguro ng mga nagtatrabaho sa atin, pasarap lang tayo sa buhay, no? Hindi nila alam kapag wala tayong benta, nag-aabono tayo. Nag-aabono tayo ng sarili nating pera para makasahod lang sila. Hindi nila alam, kakapiranggot lang yung kinikita natin. Ang alam lang nila is negosyante tayo. Malaki kita, pero hindi nila alam yung struggle sa internal. Tapos sabi niya pa, maghanap ng trabaho, tapos mag-resign, tapos maghanap sila. Panay sila reklamo. Tapos pag may nagbigay ng trabaho, magreklamo pa rin, mag-iinarte pa. Totoo naman kasi parang yung mga nagtatrabaho pa sa atin yung mga demanding, alam mo yun. Tapos tayo mag-a-adjust para syempre, hindi sila mawala, hindi sila umalis. Kaya lahat ng advantage nasa kanila. Pero deep inside, sa internal, is todo abono na tayo. Kakapiranggot lang yung kinikita natin. Kaya isipin nyo, pag walang benta, wala rin kaming sahod. Hindi naman porket kumita kami ngayong araw, ilulustay namin yun. Siyempre, pag kumita kami ng konti, ipang-add din namin yun sa negosyo, ipangpupuhunan, hindi para ilustay. Siyempre, paano nga naman kung yung pinaka-top is bumagsak, edi damay-damay tayo, edi wala rin kayong trabaho pag nagkataon. Kaya akala nyo lang masarap maging negosyante. Ang hindi nyo alam is lagi ang abono, pag walang benta, wala rin kaming sahod. Kayo lang ang nakakasahod, alam nyo ba yun? Lalo na pag matumal, tapos wala talagang benta, sinisikap pa rin namin magkaroon kayo ng sahod. Pero kami by itself, wala kaming nahihita. Minsan nga, pambili ko ng damit ko, hindi pa ako makabili. Tapos bumalik muna akong tindahan kanina pala para kumuha ng pera. Tapos ayan, 5 PM na ako nakauwi. Gutom na ako niyan kasi nga hindi na ako umuwi para tuloy-tuloy na lang si kuyang gumagawa dun kanina. Tapos ayun, ngayon lang kakain. O diba, tingnan nyo na nga yung struggle ng isang negosyante. Kala nyo okay, charis. Tapos ayan, nagsalang muna ako kasi nga sabi nung jowa ko aalis kami. Pero hindi pala natuloy. Tsaka sa pagnenegosyo, alam nyo, hindi laging meron. Unlike pag nagtatrabaho ka, may benta o wala, may sahod ka.